Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,157 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung kay Manang Amy. No? Si Amy Marcos daw ay konektado raw sa the rapist of the Pepsi Paloma issue kasi may pelikula po si Direk Daryl Yap, no? Nalalapit po, no? Grabe naman talaga. Napanood po natin yung trailer na yun, no? Kamangha-mangha at saka nakakatakot din po, no? Siguradong ang kabilang mga partidos ay magdidemanda po yan ng cyber libel laban kay Direk Daryl Yap. Tignan po natin kung ano po ang dapat gawin kasi trailer pa lang ay talagang binanggit na ang isang pangalan ng TVJ, no? Yung sinabi natin pangalan diyan, ang sinabi na pangalan doon sa trailer ay yun sa gitna. At ito ay ama ng isang mayor diyan sa Pasig City. Nakakaano talaga. Ano kayang motibo ng mga bagay na ito kay Direk Daryl Yap kung may katotohanan na si Senador Amy Marcos na ini-endorso natin bilang senador ng Pilipinas ay kumbaga may ano kayang motibo niya, no? Talagang may daw, no, sabi allegedly di umano meron daw po siyang siya po ay isa sa mga likod ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, no? So the upcoming Filipino film, no, directed by Daryl Yap, yung pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma, is allegedly di umano a well-funded smear campaign backed by Senator Amy Marcos to aid her re-election bid. Kasi nakikita naman po natin na medyo mababa po sa survey si Manang Amy Marcos. Hindi nga po rin natin maintindihan, pero tingin ko yung mga DDS at saka BBM ay humiwalay na dun sa boto ni Manang Amy Marcos. Kaya itong mga natitirang boto sa kanya ay yung boto lang niya, no? Yung sa kanya lang yan, no? Yung hindi po natin alam yung anak niya nag-asawa pa, wala nang sumusuporta sa kanya. Kung hindi wala na si Inday Sara, wala na si BBM, siya na lang po. Kaya kayod Marino, kakayod din talaga si Senador Amy Marcos sa mga panahon na ito, no? Sana nga po manalo, sinusuportahan po natin 'yan. Si Manang Amy Marcos bilang senador ng Pilipinas, isa sa mga ini-endorso po natin 'yan, no? Okay, directed by Daryl Yap, the film has generated ang dami pong kontrobersya, mga issues, no, ahead of its February 2025. Sa February 2025 pa ito issue-show. Pero tignan mo nga naman, di ba? Yung play date because of a teaser video where yung sige, banggitin na nga po natin, yung comedian po, anak po ni, ama po ni Pasig Mayor Vico Soto na si Vic Soto. Allegedly lang naman, hindi ko nga naabutan yung mga bagay na yan Hindi ko po alam kung may katotohanan ito, si Pepsi Paloma. Ano ba itsura ni Pepsi Paloma? Okay? Ayan, talagang teaser pa lang, binanggit na yung pangalan at nandun pa yata si Gina Alahar na nagbanggit ng pangalan. Pinoportray niya po yata si Charito Solis, no? Na-mention po ang rapist ni late actress Pepsi Paloma, no? Pero according to Scooper, no, said politics appears to be the primary motive for making the film, especially since Marcos po ay mababa talaga sa surveys, no, in the past few days, in the past few months. Nagtataka rin po tayo, pero anyhow, ito po ang resulta ng mga voters preference surveys. Yung movie po na yan is reportedly aimed at bringing down Vic's brother, no, former Senator Vicente Soto III, kasi to improve Amy's chances of re-election. Kasi po, pag ganyan po, bibira ka, titira ka ng mga nasa top 12, no? So, unti-unti na nga pong tinitira, unti-unti na nga pong binibira si Erwin Tulfo, no? Siyempre, susunod dyan, si Vicente Soto III, at kung sino-sino pa yung nandyan, no?
anybody's ball games eh. Di po ba? Oh, okay lang po ba kayo dyan? Yan. Okay, anybody's ball game po yan. Wait lang po ah. Okay. Siyempre, anybody's ball game po yan. Kaya po tinitira yung mga bagay na ganyan. Okay? Talagang si Vicente, si Tito Soto ay talagang nag-rank po sa pre-election surveys in contrast to Marcos, whose ratings have been declining in recent months. Si Yap po, si Daryl Yap ay talagang known to be close to the presidential sister, with Marcos appearing in screenings of the director's movies about her families, namely Made in Malacanang and Martyr or Murderer. Si Vic Soto is reportedly bent on filing cyber libel charges against Yap. Nako, magkano kaya? Kaya ni Daryl Yap? Okay, kaya ni Daryl Yap yan. Pag nagdemanda si Vic Soto, ng cyber libel sa kanya, syempre, baka bilyon-bilyon yan. Binanggit kasi ang pangalan Syempre, ang akalain naman ng mga tao ay talagang may katotohanan yon, kahit na walang katotohanan, di ba? Kaya nga, syempre, si Vic Soto ay proprotektahan din niya ang pangalan niya. Protektahan din niya ang pangalan ni Tito Soto. Proprotektahan din niya ang pangalan ng kanyang anak na si Pasig Mayor Vico Soto. Di ba si Vico Soto ay nagbabalak pa yata tumakbo bilang congressman next election, pag nanalo siya dito, o kaya naman senador next election, something like that, at baka tumakbo bilang presidente ng Pilipinas ang Vico Soto. Wag naman sana, at wag naman sanang magbalak, at wag naman sanang manalo itong Vico Soto na ito. Dahil kung sa ganon, ay nako, yung progreso ng Pilipinas ay matitigil at mahihinto. Papayag po ba kayo dyan, mga kababayan ko? Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Whatever happens, we are supporting Madam Senadora Amy Marcos. Mabuhay po kayo.